Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 556, takutin si Qinchuan. Ang determinadong binata. Naisip ng karamihan, nang makita nila ang mga itim na balintataw ni Lin Fang. Natulala sila. Si Lin Fang ay gumagalaw sa bilis ng kidlat hanggang sa si Qinchuan ay wala ng oras para huminga. Sa sandaling iyon, si Qinchuan ay mukhang nawala ng gana, purong chi ang gumugulong sa kanyang katawan habang siya ay humihingal. Mawala, galit na sigaw ni Qinchuan. Ang kanyang dalisay na chi pagkatapos ay naging isang maikling espada na gumagalaw patungo kay Lin Fang na parang isang shooting star. Mamatay. Sigaw ni Lin Fang, na ang boses ay kasing lakas ng kanyang kalaban. Tubhang galit na galit si Lin Fang. Bukod sa lakas ng kanyang mga herukas at sa kanyang dalisay na chi, nag-condense din si Lin Fang ng isang nakamamatay na espada. Ang mga kamay ni Lin Fang ay naglalaman ng lakas ng mga heruka, sumusulong siya habang nilalayo niyang pigilan si Qinchuan na makatakas. Boom boom boom. Atake ng magkabilang mandirigma. Espiritu. Sigaw ni Qinchuan, mukhang mapatla. Nanginginig ang boses niya. Pagkatapos, sa likod niya ay lumitaw ang isang maliit na gintong espiritu. Tumalikod siya at patuloy na nag-condense ng ilang purong chi. Sa harap ni Qinchuan ay lumitaw ang 12-dosenang maliliit na gintong espada, lahat sila ay naglalaman ng nakamamatay na chi at napakatalim. Pinalibutan nila si Lin Fang. Inilabas niya ang kanyang espiritu. Ang mga tao ay natulala, hindi nila akalain na kailangan ni Qinchuan na palayain ang kanyang espiritu kapag kaharap si Lin Fang, hindi bababasa, hindi ganoon kabilis. Nagawa ni Lin Fang na talunin si Yuan Tong, kaya, tulad ng inaasahan, hindi siya isang mahina. Si Lin Fang ay nakalusot pa lamang hanggang sa ika-4 na Zuan Chi layer ngunit sa pisikal na lakas na dumadaloy sa kanyang katawan, nagawa niyang bigyan ng pressure ang mga cultivator ng ika-6 na Zuan Chi layer hanggang sa hindi nila kayang matamaan ni Lin Feng. Sa makatuwid, si Qinchuan ay patuloy na umuurong at hindi nang ahas na harapin siya. Espiritu. Si Lin Fang ay mukhang malamig at hiwalay. Niyugyug niya ang kanyang katawan at lumitaw ang kanyang celestial Fang spirit. Kaagad pagkatapos, lumipat ito patungo sa Qinchuan sa bilis ng liwanag. Mamatay. Sabi ni Qinchuan, ang dalisay na enerhiya sa kanyang harapan ay naging espada at lumipat patungo sa celestial Fang spirit ni Lin Fang. Boom boom boom. Nagbanggaan ang ilang ulo ng celestial Fang spirit at ang espada, na lumikha ng nakakabinging ingay. Damaloy ang malalaking alon ng enerhiya sa paligid. Gayunpaman, ang mga ulo ng celestial Fang spirit ay agad na naging ulap ng usok at pagkatapos ay nawala na parang walang lumitaw. Roar. Dalawang natitirang ulo ng dragon ang dumating sa harap ni Qinchuan, agad siyang pinalibutan. Pagkatapos, ibinuka nila ang kanilang napakalaking bibig na sinusubukang lamunin siya. Mabilis ang paggalaw ng dalawang ulong iyon. Ang kanilang mga ngipin ay nakakasilaw na parang mga espada. Sira. Galit na sigaw ni Qinchuan, nang makita niyang sinusubukan siyang kagatin ng mga ngiping iyon. Ang kanyang espiritu ay agad na lumipat patungo sa mga ulong iyon at ginawang mawala ang dragon. Gaya ng inaasahan, ang isang espiritu ng ika-4 na layer ng Zuan Chi ay mas mahina kaysa sa isang espiritu ng ika-6 na layer. Sa kabila noon, hindi pa nang hinaan ng loob si Lin Fang, makakaasa siya sa kanyang pisikal na lakas para subukan at talunin si Qinchuan. Inilabas ni Lin Fang ang kanyang espiritu para lang magaksaya ng oras si Qinchuan. Si Lin Fang ay nagsimulang lumapit sa kanya. Papalapit siya ng palapit habang ang pisikal na lakas ng kanyang mga herukas ay gumawa ng 4,000 pag-ikot na nagpaitim ng kanyang kamao, binomba nito ang kapaligiran patungo sa Qinchuan. Mawala. Sigaw ni Qinchuan, sinusubukang iwasan ang paparating na pag-atake. Ngunit huli na ang lahat, napilitan siyang banggay ng kanyang kamao kay Lin Fang. Gayunpaman, paano magiging mas malakas ang balat at buto ng kanyang kamao kaysa sa kay Lin Fang? Kumalat ang mga kaluskos sa kapaligiran at napasigaw si Qinchuan sa paghihirap. Nabali ang bawat buto sa kamay niya. Roar. Kasabay nito ay isa pang dagandong ang kumalat sa kapaligiran. Inilabas ni Lin Fang ang kanyang purple spirit na naging isang napakalaking purple na ahas. Habang sinusuntok ni Lin Fang si Qinchuan, nakapulupot sa kanya ang purple spirit. Boom! Splash! Pagkatapos ay dama po ang kamao ni Lin Fang sa dibdib ni Qinchuan, nagpalabas siya ng nakakatakot na hiyaw at tumalsik ang dugo mula sa kanyang bibig. Boom boom boom! Ang lakas ng mga heruka ni Lin Fang ay patuloy na umiikot sa kanyang kamao at patuloy niyang binomba ang katawan ni Qinchuan. Tumalsik ang dugo kung saan-saan at dumaing si Qinchuan sa matinding paghihirap, napakasakit. Ang mga tao ay blanko na nakatingin sa pinangyarihan. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Dinudurog siya ni Lin Fang. Mula sa simula hanggang sa wakas, si Lin Fang ang may kalamangan. Sa buong paghaharap ay napilitang ipagtanggol si Qinchuan nang hindi nakaganti. Boom! Mawala. Sa wakas, sinigaw ni Lin Fang ang mga huling salitang iyon at naalala ang kanyang espiritu sa kanyang katawan. Ang katawan ni Qinchuan ay na-project palayo tulad ng isang palaso, na puno siya ng dugo mula ulo hanggang paa. Mukha siyang durog na durog. Napakalupit at marahas. Ang mga tao ay natulala. Si Qinchuan, isang cultivator ng ika-6 na layer ng Zuan Chi, isa sa mga pinakamahusay na henyo ng Dragon Mountain, ay dumating na may pagmamalaki at pagmamataas upang harapin si Lin Fang, sa pag-aakalang madali niya itong matatalo. Gustong patunayan ni Qinchuan kung gaano siya kalakas, ngunit sa sandaling iyon, dinurog siya ni Lin Fang nang wala man lang pagkakataon na mag-react. Sa halip ay nasugatan siya ng husto. Habang nasa langit pa rin, malamig na sumulyap si Lin Fang sa karamihan, ang kanyang manggas ay kumakaway sa hangin. Saka siya tumalikod at nagsimulang umalis. He had told everybody, hindi siya interesado sa mga maliliit na laban na iyon, kung lalaban man siya,
it was either to injuries or kill his opponents. Maghintay. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Huminto si Linfang at lumingon, tumingin siya sa taong iyon at malamig na nagtanong. Sino ka? Marahil hindi mo pa ako narinig noon, ako si Kui Wumi. Walang pakialam na sabi ni Kui Wumi. Nagulat si Linfang at sinabing, Kui Wumi. Yung may itim na kamay. Nang marinig ni Kui Wumi si Linfang, nagulat siya. Kara-rating lang ni Linfang sa Celestial Dragon at alam na niya ang kanyang pangalan. Pinatunayan lamang nito kung gaano ka-impluwensya si Kui Wumi sa lungsod. Talaga, ako ito. Sabi ni Kui Wumi, habang ipinapakita ang kanyang itim na kamay kay Linfang. Gaya ng inaasahan, itim ito at kakaiba ang itsura. Sinulyapan ni Linfang si Kui Wumi sa malamig at hiwalay na paraan. Nasugatan lang niya si Qin Chuan, ang tanging dalawang tao na hindi nagulat ay sina Jian Chen at Kui Wumi. Sinabi ni Lan Zhao kay Linfang na sa Dragon Mountain, ang unang henyo ay si Jun Moshi, pagkatapos, ang pangalawa at pangatlo ay si Tang Yuyu ng Tangklan at si Qing Mengzin ng Cosmic Pavilion, pagkatapos noon ay si Jian Chen na ika-4 na pwesto. Noong nasa Zuyu pa si Linfang, nakipag-usap siya kay Jian Chen, alam niya na siya ay pambihira at nagsasanay ng sword cultivation, bukod pa, napakaposible rin na si Jian Chen ay mayroon ng sword intent. Susunod, pagkatapos ni Jian Chen, naroon si Kui Wumi, ika-5 ang pwesto. Sa sandaling iyon, pinagmamasdan siya ni Linfang. Sasali si Linfang sa great competition ni Zuyu kaya kailangan niyang talunin ang maraming tao. Kahit na si Zuyu ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Dragon Mountain Empire, kung ang kani-kanilang mga cultivator ay magkaharap sa labanan ay kailangan pa rin nilang lumaban at kakailanganin ni Linfang na talunin sila. Kailangan niyang maging pangatlo man lang sa lahat ng mga cultivator na iyon, kung hindi, hindi siya mapupunta sa top 9 nanograms great competition ng Zuyu, dahil ang ibang imperyo at ang mga bansang nasasakupan nila ay hinding-hindi magbibigay sa kanya ng pagkakataon. Medyo malakas ta, subukan natin at ipaglaban ng isa't isa, sabi ni Kui Wumi. Ang mga mata ni Linfang ay kumikinang na may matatalas na ilaw. Siyempre, nakikita ni Kui Wumi na ang pinagmulan ng pisikal na lakas ni Linfang ay hindi purong chi. Kakaiba ang lakas ni Linfang dahil hindi napigilan ni pure chi ang mga suntok ni Linfang. Habang nagsasalita si Kui Wumi, ang kanyang kaliwang kamay ay nagsimulang kumislap ng kakaiba. Tumingin si Linfang sa kanya, gumawa ng isang hakbang pasulong at tumaas ng mas mataas sa hangin habang sinasabi. Sige, kung sino man sa iba ang gustong makipaglaban sa kanya, tatanggi na sana siya. Gayunpaman, iba si Kui Wumi, curious si Linfang na makita kung gaano siya kalakas. Itinaas ni Kui Wumi ang kaliwang kamay at tumindi ang itim na liwanag. Napakagaling, kahit sino ay makikita kung gaano kalakas ang kapangyarihang nasa kamay na iyon sa isang sulyap. Hindi naglakas loob si Linfang na mawala ang kanyang pagbabantay. Nagsimulang umikot ang lakas ng mga Heruka sa kanyang kamay. Hindi siya gagamit ng anumang kakayahan, gagamitin niya ang lakas ng mga Herukas. Gusto niyang makita kung mapipigilan ito ng kaliwang kamay ni Kui Wumi. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 557, Divine Water Pills. Sina Linfang at Kui Wumi ay nakatingin sa isa't isa habang nakataas ang kanilang mga kamao. Ang itim na ilaw sa kamay ni Kui Wumi ay partikular na maliwanag. Mag-away tayo, sabi ni Kui Wumi. Naglakad siya ng ilang hakbang pasulong at sa isang iglap ay nakarating siya sa harap ni Linfang. Ang kanyang itim na kaliwang kamay ay nasa likod niya at naglalabas ito ng mga sipol. Ito ay partikular na nakakatakot. Mag-away tayo, sabi ni Linfang kasabay ng pagbagsak niya sa kanyang kalaban. Ang kanyang damit ay lumipad sa hangin habang siya ay lumilipad. Sa isang iglap ay malapit ng magbanggaan ang dalawang mandirigma. Ang kaliwang kamay ni Linfang at ang itim na kamay ni Kui Wumi ay binomba ang kapaligiran habang sila ay bumangga sa isa't isa. Pinaikot ni Linfang ang lakas ng Herukas ng 4,000 beses sa kanyang kamay, nakakamangha ang itim na ilaw nito. Sa kabaligtaran, ang itim na kamay ni Kui Wumi ay mukhang binubuo ng isang napakaraming kamay na kayang sirain ng anuman. Boom! Isang nakakatakot na malakas na tunog ang kumalat sa kapaligiran at sa wakas ay nagbanggaan ang dalawang kamay. Ang itim na kamay ni Kui Wumi ay tila nilamon nito ang kamay ni Linfang. Gayunpaman, sa kamay ni Linfang, ang lakas ng Heruka ay patuloy na umaagos at sinasalakay ang kaliwang kamay ni Kui Wumi. Boom boom boom. Nanginginig ang kapaligiran, nagdiin ang mga kamay ng dalawang manlalaban sa isa't isa ngunit tila patuloy silang nagbobomba sa isa't isa. Ang kanilang mga tunog ay patuloy na kumakalat sa kapaligiran na ginagawang walang tigil ang pagyanig sa lahat. Pareho silang may nakakatakot na lakas sa kanilang mga kamay. Pakiramdam ng karamihan na natulala, kung sinuntok sila ni Linfang o Kui Wumi, maaring napatay nila sila. Ang kanilang dalawang kamay ay tila nagsanib. Buksan. Sumigaw si Kui Wumi ng napakalakas. Nag-concentrate siya ng nakakatakot na lakas sa kamay na nagsimulang manginig ng marahas, si Kui Wumi ay umatras. Si Linfang ay umatras din ngunit sa pagitan ng kanilang dalawang kamay ay may marahas na airstream. Si Linfang at Kui Wumi ay nagkatitagan habang sila ay pabalik-balik, ang kanilang mga mata ay puno ng lakas ng labanan. Parang ikaw at ako ay magkapareho. Malamig na sabi ni Kui Wumi. Parang walang emosyon ang boses niya. Nanatiling tahimik si Linfang at walang sinabi. Mula sa mga mata ni Kui Wumi, makikita ni Linfang kung anong klaseng tao siya, brutal, marahas, mailap at magaspang. Siya ay isang determinadong cultivator na ang tanging layunin sa buhay ay paglilinang, siya ay nakakatakot. Ang kanyang paghahangad at determinasyon ay nagbigay daan sa kanya upang patuloy na mapabuti ang kanyang mga kakayahan sa paglilinang. Sa landas ng paglilinang, siya ay walang takot, walang makakaapekto sa kanya. Sa kanyang puso, mayroon lamang paglilinang.
Matapos manatiling tahimik ng mahabang panahon, umiling si Linfang at sinabing, "Hindi, ikaw at ako ay magkaiba." Hindi pinansin ni Kui Wuming ang mga salita ni Linfang at ngumiti. "Hindi mahalaga kung ikaw at ako ay hindi magkamag-anak, ikaw ay isang henyo mula sa Zuyu at hindi mo ako binaygo. Magkita-kita tayo sa fighting stage ng Great Competition ng Zuyu." Paula. Magsalita si Kui Wuming, tumalikod siya at nagsimulang lumipad palayo, aalis siya. Si Kui Wuming ay humanga sa tatlong tao mula sa Zuyu. Linfang, Wu Qing kahit na hindi siya direktang nakalaban, at Yu Tianming kahit na hindi pa siya lumaban. Ibinigay ni Yu Tianming kay Kui Wuming ang pakiramdam na hindi siya mahina. Ang tatlong taong iyon ay maaaring kalabanan ng mga kandidatong pinili mula sa Dragon Mountain, ang iba ay tiyak na hindi magagawa. Pagkaalis ni Kui Wuming, tumalikod din si Linfang at umalis. Nagtinginan ng mga tao mula sa Dragon Mountain na mukhang nagtatampo, lalo na si Qin Chuan na nasugatan ni Linfang, at si Heisha ay matatalo sana ni Heisha. Pareho silang nakaramdam ng labis na kahihiyan. Mga henyo sila mula sa Dragon Mountain, gusto sana nilang turuan ng magandang aral ang mga henyong iyon mula kay Zuyu, ngunit sila ay natalo at napahiya. Walang pakialam si Jian Chen, ngumiti siya at sinabing, "Ngayon nagkita kami, sabihin na nating it was mainly for the purpose of meeting and getting to know each other. Sa hinaharap, lumaban pa tayo at matuto sa isa't isa. Sige, alis na ako." Paula. Ang espada ni Jian Chen pagkatapos ay sumipol sa hangin, tumalon siya dito at nag-surf sa hangin ng walang pakialam. "Tara na," sabi ng ibang mga henyo mula sa Dragon Mountain habang sinusulyapan ng mga henyo mula kay Zuyu. Pagkatapos, ang lahat ng kanilang mga silhouette ay sunod-sunod na kumikislap habang sila ay umalis. Pagkaalis nila, bumalik ang mga henyo mula kay Zuyu sa kanilang mga patio. Sa mga henyo mula sa Zuyu, ang mga tao ay may iba't ibang mga impresyon at iniisip. Matapos makita kung gaano kalakas ang mga henyo mula sa Dragon Mountain, naramdaman nina Yu Tianming at Wu Qing na mas naiintindihan nila kung ano ang kanilang kinakalaban, ngunit naramdaman din nila na malaki ang pressure. Hindi ganoon kadaling talunin ang mga henyo mula sa Dragon Mountain. Si Kui Wuming at Jian Chen ay tila malakas. Ang kanilang cultivation style ay komplikado, ngunit kahit na hindi sila ang pinakamalakas na cultivator ng Dragon Mountain. Ang iba pang mga cultivator mula sa Zuyu ay may pakiramdam na ang kanilang pagmamataas ay nawasak. Sila ay umalis sa kanilang bansa at ngayon ay napagtanto na mayroong maraming mga henyo na napakalakas. Sa Dragon Mountain, halos normal lang ang pagkakita sa ilang cultivator ng ika-6 na layer ng Zuyu. Kapag nakikipaglaban sa mga taong iyon, na nagtatapos sa isang katawan na puno ng mga galos at mga pasa ay halos normal. Napagtanto din nila na mayroon silang mataas na likas na kakayahan, sa katunayan, ngunit hindi sila ganoon katay. Noon, si Linfang ay dating mahinang cultivator, ngunit ngayon ay kaya na niyang talunin ng mga cultivator ng ika-6 na Zuan Chi layer. Siya ay, hakbang-hakbang, naging malakas at hindi man lang nila napansin na nangyayari ito. Kung nasaktan nila si Linfang ngayon, maaaring hindi na nila siya mapaglabanan. Si Yu Qin at Yu Jian ay nakaramdam ng mas pressure kaysa sa iba. Si Linfang ay naging napakalakas na, sa hinaharap, maaaring hindi na siya matatalo. Ang Yu Clan at Linfang ay kinasusuklaman ng isa't isa, sino man sa kanila ang gustong sirain ng isa't isa. Ngayon, talagang natatakot sila kay Linfang, susubukan ba niyang patayin sila? Malayo sila sa kanilang bansa, nagkaroon ng pagkakataon si Linfang. Hindi alam ni Linfang kung ano ang iniisip ng ibang tao, wala siyang oras para pansinin sila. Sa sandaling iyon, nakabalik na siya sa lugar na pinili niya kanina upang magsaka at nakalubog sa mundo ng paglilinang. Ang higit na kailangan ni Linfang sa sandaling ito ay ang maging mas malakas at itaas ang kanyang cultivation level. Masyadong maraming malalakas na kalaban ang naghihintay sa kanya, hindi kayang maging tamad si Linfang. Sa Celestial Dragon, sa palengke, marami pa ring taong naglalakad na nagtitinda at bumibili ng mga bagay-bagay, sumisigaw ang mga nagtitinda upang maakit ang atensyon ng mga tao, ito ay masigla at mataong. Sa sandaling iyon, si Linfang ay nasa karamihan ng merkado. Binigyan siya ni Wo Shiyu ng 2 bagay, isa sa mga bagay na iyon ay ang recipe ng Divine Water Pills. Sa recipe, ipinaliwanag nito kung paano ay concoct ang mga table tas pati na rin ang mga kinakailangang sangkap. Ang mga Divine Water Pill ay mga sun pill, isa sa mga sangkap na kailangan para mabuo ang mga ito ay ang 9 Suns Grass, isang napakahalagang kayamanan na makakatulong sa mga tao na makakuha o mabawi ang sigla at sigla, ito ay puno ng Sun Chi. Ginawa nito ang mga daanan kung saan ang mga mahahalagang enerhiya ay nagpapalipat-lipat ng mas malakas pati na rin ang mga daluyan ng dugo, sa parehong oras, maaari din itong mapabuti ang kamalayan ng kaluluwa ng isang tao. Kung ang mga ordinaryong tao ay gumamit ng mga tabletang iyon, ang kanilang sigla at chi ay maaaring tumaas ng husto sa lakas. Ang kanilang mga mortal na katawan ay magiging mas matatag, ang kanilang mga likas na kakayahan ay posibleng tumaas. Para sa mga nagsasanay ng mga kasanayan sa sunog, mayroon itong mas malaking pakinabang. Bukod sa pagtaas ng sigla at likas na kakayahan ng mga tao, pinalakas din ito ang kanilang mga kasanayan sa pagpapaputok. Ang mga nagsasanay ng mga kasanayan sa araw ay maaaring magsagawa ng higit na nakakatakot na pag-atake ng araw. Bukod, ang mga taong nasugatan ay maaaring makabawi mula sa kanilang mga pinsala sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Ang chi ng araw ay magpapasigla sa kanilang buong katawan at magpapakapal ng kanilang. Si Yun Chi, na halos patay na noong panahong pinalamig siya ni Meng Qing, ay nangangailangan ng mga Divine Water Pill na ito. Ito ay magpapagising sa kanya mula sa kanyang pagkawala ng malay at magpapagaling sa kanyang karaniwang nakamamatay na mga pinsala.
Kahit na ang isang tao ay mayroon na lamang isang huling hininga ng buhay na natitira, maaari silang mailigtas sa pamamagitan ng mga banal na tabletang tubig na iyon. Hindi sila maaaring kumitil ng buhay ngunit maaari nilang iligtas ang mga buhay. Ang mga Divine Water Pill ay napakahalagang kayamanan. Mababaliw ang mga tao para makuha ang mga tabletang ito. Siyempre, dahil ang mga tabletang iyon ay hindi bababa sa antas ng zuan ng mga pildores na may mas mataas na kalidad, ang magagandang Divine Water Pills ay kailangang gawin ng isang taong kalebel ng tiyan, ang mga ito ay napakahirap gawin. Nakuha ni Lin Fang ang recipe para ihanda ang mga tabletang iyon at alam niya kung anong mga sangkap ang kailangan niya, ngayon gusto niyang ipunan ang lahat ng bagay na iyon sa lalong madaling panahon. Ang malambot at magiliw na batang babae ay na-freeze sa Yangzhou, kaya hindi siya patay. Bukod sa Nine Suns Grass, kailangan ko rin ng dalawang bagay na napakahirap hanapin. Kailangan ko ng Celestial Magic Fungus at Sanguine Soul Grass, kahit na mahalaga ang Celestial Magic Fungus, mahahanap ko ito sa napakaraming Purity Stone siguro, ngunit ang Sanguine Soul Grass na iyon ay napakabihirang na napakahirap hanapin. Naisip ni Lin Fang. Tumingin siya sa paligid niya na nag-iisip kung ano ang maaari niyang gawin. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 558, ang isang stall sa market. Ang Cosmic Market ay napuno ng mga tao dahil ito ay mataong at masigla. Araw-araw ganito. Ang mga taong may magagandang bagay ay maaaring pumunta lamang at ibenta ang kanilang mga bagay kung gusto nila. Sa makatuwid, mayroong maraming mga kalakal doon. Ilang oras na nagpaikot-ikot si Lin Fang, bukod sa Celestial Magic Fungus at Sanguine Soul Grass na pangunahing sangkap ng Divine Water Pill, kailangan ni Lin Fang ng iba pang bagay na hindi mahirap hanapin. Maaari rin niyang palitan ang mga sangkap na iyon ng iba pang mga bagay, hindi naman iyon ang problema. Gayunpaman, kung hindi niya mahanap ang dalawang pangunahing sangkap, kahit na natagpuan niya ang natitira, hindi niya magagawang gumawa ng mga Divine Water Pill. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo at tumingin sa kulay ng langit, ang sikat ng araw ay unti-unting nagiging mas matindi. Dahil na ang papalubog na araw sa kanluran. Kung hindi mahanap ni Lin Fang ang dalawang sangkap, masasayang ang kanyang araw. Laming-galing si Lin Fang sa paligid niya at nakitang may umaalis sa stand na nag-iiwan ng bukas na espasyo para sa isa pang nagbebenta. Sa isang iglap, kumislap ang mga mata ni Lin Fang, mukhang nag-iisip siya. Makalipas ang ilang sandali, ngumiti si Lin Fang nang walang pakialam. Kumislap ang silhouette niya at damapo siya sa open space na iyon. Nakipagkamay siya at bumungad sa kanya ang ilang damit. Searer. Pinunit niya ang mga damit na iyon at naka-cross-leg sa ibabaw nito. Pagkatapos noon, muli niyang niyugyug ang kanyang katawan at sa kanyang harapan ay lumitaw ang ilang halamang gamot, isang puting liwanag ang kumikislap sa paligid ng mga butik-butik na iyon, naglalaman ito ng napakadalisay na araw-chi. Pagkatapos ay inilagay ni Lin Fang ang damong iyon sa ilang iba pang piraso ng punit na damit. Sa sandaling iyon, naramdaman ng ilang tao ang sobrang dalisay na chi ng damong inilagay ni Lin Fang sa kanyang harapan na nakatawag sa kanilang atensyon. Natulala sila. Napakadalisay ng araw-chi. Kung makakain ko ito ay magiging mahusay para sa aking paglilinang. Akala ng mga tao. Sila ay tumingin lubhang mata ko. Nang makita nila kung gaano kabata si Lin Fang, mas lalo silang naging mata ko. Tila hindi napansin ni Lin Fang na ang mga tao ay nakatingin sa kanya sa kakaibang paraan. Nakapikit siya at naka-cross-legged. Nakapagtataka, nakapikit si Lin Fang at mukhang kalmado at relaxed. Yung lalaki. Maraming tao ang may matatalim na ilaw na kumikislap sa kanilang mga mata. Ginamit pa ng ilan sa kanila ang kanilang celestial eyes para makita ang cultivation level ni Lin Fang. Si Lin Fang, kahit nakapikit ang kanyang mga mata, ay malinaw na nahahalata na ang mga tao ay nag-iinspeksyon sa kanyang antas ng paglilinang dahil ito ay nagpang-inag sa kanyang kaluluwa. Nagustuhan ng mga tao ang mamahaling kalakal. Ang inilagay ni Lin Fang sa kanyang harapan ay ilang mga butil ng siyam na suns grass. Ito ay lubhang mahalaga, malinaw naman, ito ay nakakuha ng atensyon ng mga tao. 9 suns grass, ito ay 9 suns grass. Huminto ang mga tao sa hindi kalayuan sa kanya, kahit na maraming bagay sa palengke, ang mga mamahaling kalakal gaya ng 9 suns grass ay bihirang nakadisplay sa labas sa lupa sa open-air market. Nakapasok lang siya sa unang layer ng Zuanqi. Akala ng ilang tao nakaka-inspeksyon lang sa kanyang cultivation level, sila ay natulala. Matapang si Lin Fang, nakalusot pa lamang siya sa unang Zuanqi layer at nang ahas na maglagay ng siyam na suns grass sa kanyang harapan at sa ibabaw nito ay ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi ba siya natakot na may mga taong dumating at nakawin sila? Ngunit sa sandaling iyon, walang nagtangkang magnakaw ng mga butil ng damo. Kahit na si Lin Fang ay tanga at gumagawa ng ganoong bagay, alam ng lahat na ang unang magnakaw nito ay hindi nangangahulugang siya ang mananalo, maaaring hindi nila ito mapanatili ng mahabang panahon. Kung ninakaw nila ito, maaaring nakawin din sila ng ibang tao. Ngunit sa sandaling iyon, isang lalaking may mahabang balbas na nakahawak sa tabi ni Lin Fang ang lumipat sa kanya at yumuko. Tumiti siya kay Lin Fang at sinabing, "Binata, ito ang aking espasyo." "Ang iyong espasyo," sabi ni Lin Fang habang nakabukas ang kanyang mga mata at nakatingin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mahabang balbas. Ito ay isang librerang pamilihan, kapag may umalis na sa isang puwang na maaring kunin ng ibang ngunit sa sandaling iyon, ang mahabang balbas na lalaking ito ay nagsasabi kay Lin Fang na ito ay kanya. "Talaga, akin ito. Nakaupo ka sa aking espasyo. Ngunit maaari kong iwanan ito sa iyo bilang kapalit ng iyong mga butil ng damo," sabi ng medyo may edad na lalaki. Tiningnan siya ni Lin Fang sa kakaibang paraan. Ang merkado na iyon ay walang mga inilaan na espasyo, ang mga tao ay maaaring pumili ng isang bukas na espasyo ayon sa gusto nila.
Tibrera ito bago dumating si Linfang. Ngunit dahil inalis ni Linfang ang mga butik na iyon ng siyam na Sun's Brass, ilang tao ang nagsisikap na maghanap ng mga dahilan para makuha ang mga ito. Well, hindi ba dapat ibigay ko ang iyong espasyo? Sabi ni Linfang habang malamig na nakangiti. Hindi na kailangan, pwede kong ipahiram sa iyo. Ayaw ko kasing bayaran mo ako, sapat na yang 9 Sun's Brass na yan. Sabi ng medyo may edad na lalaki na may mahabang balbas. Mukha siyang sobrang sakang. Gusto niyang makuha ang 9 Sun's Brass na iyon. Ganoon ba? Tanong ni Linfang habang malamig na nakangiti. Paumanhin, iniingatan ko ito at hindi ko ibibigay sa iyo. Wala kang pagpipilian, dahil ginagamit mo ang aking espasyo, dapat mong ibigay ito sa akin. Demanded ng nasa katanghaliang gulang na lalaki habang nakasandal, naghahanda sa pagpupulot ng mga butil ng damo. Siya ay nakatingin kay Linfang ng agresibo. Si Linfang ay nakalusot pa lamang sa unang Zuan Chi layer, wala nang iba pa, hindi ba sayang para sa gayong tao ang pagkakaroon ng siyam na Sun's Brass. Ang mga tao ay tumingin kay Linfang sa isang mapanuksong paraan, sila ay interesado, sa wakas ay may isang tao na hindi na makapagpigil sa kanyang sarili. Sa katunayan, si Linfang ay nakalusot pa lamang sa unang Zuan Chi layer, hindi siya karapat-dapat na magkaroon ng ganoong mahalagang bagay. Tiyak na hindi niya ito kayang protektahan. Kailangan ko bang ibigay sa'yo? Paano kung ayaw ko? Tanong ni Linfang. Kung hindi mo gagawin, ako mismo ang kukuha. Sabi ng lalaki habang nakangiti ng malamig. Gumawa siya ng isang hakbang pasulong at tumingin kay Linfang na nanatiling kalmado at hindi nababagabag. Hindi mapigilan ng lalaki ang mapangiti. Halika at kunin mo. Pagkatapos ay iniunat ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang kamay at kukunin na sana ang damo sa harap ni Linfang. Sa isang iglap, isang napakalakas na chi ang lumitaw at maraming tao sa paligid ang biglang napi, kabilang ang braso ng lalaki. Mawala. Pagkatapos ay ginamit ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang kabilang braso upang subukang suntukin si Linfang, sinusubukan niyang pigilan si Linfang sa pagharang sa kanya. Tumingin si Linfang sa kanya ng malamig nang may lumabas na liwanag. Katsa. Kaagad, isang tunog ang kumalat sa hangin at ang lalaki ay nagbigay ng isang nakakakilabot na tili. Nakalugay ang magkabilang braso niya sa ere, durog na durog ang mga buto at kalamnan ng mga braso niya. May nagtaas sa kanya sa ere, hawak-hawak siya ni Linfang sa mga damit sa likod niya. Ano ang nangyayari? Tumiit ang mga estudyante ng maraming tao. Ang ilan ay hindi pa nakikita ng malinaw kung ano ang ginawa ni Linfang. Nakita na lamang nila ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na sinubukang suntukin si Linfang at sa isang iglap, siya ay nagbigay ng nakakatakot na tili. Sa ganoong kalunos-lunos na lakas sa tingin mo kaya mong magnakaw ng kayamanan ng ibang tao. Subukan mong gamitin ang iyong utak para mag-isip ng matalino. Kinamayan ni Linfang ang kanyang kamay at isang tunog ang kumalat sa hangin. Itinapon ni Linfang sa ere ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kawawa naman. Ang damo ay nasa harap pa rin ni Linfang, hindi ito gumagalaw. Pinapayuhan ko ang lahat na huwag subukang nakawin muli ang aking siyam na Sun's Brass, hindi na ako magiging ganoon kabait sa susunod. Malamig na pananakot kay Linfang. Kaagad pagkatapos, kumalat ang kanyang chi at muli niyang sinabi, kung may gusto ng siyam na Sun's Brass, dapat niyang ipagpalit ito ng isang bagay. Gusto kong palitan ito ng Celestial Magic Fungus o Sanguine Soul Brass. Celestial Magic Fungus o Sanguine Soul Brass. Ang mga tao ay natulala. Gusto ni Linfang na ipagpalit ang damong iyon laban sa iba pang mahalagang kayamanan. At saka, parang itinatago ni Linfang ang kanyang tunay na lakas, nagawa niyang itapon ang lalaking iyon sa isang pag-atake. Hindi mahalaga kung ito ay siyam na Sun's Brass, Celestial Magic Fungus o Sanguine Soul Brass, lahat sila ay lubhang mahalaga. Gayunpaman, kung ginamit ng nakapag-iisa, siyam na Sun's damo ang bagay na may pinakamaraming pakinabang para sa paglilinang ng isang tao. Sa makatuwid, may mawawala pa rin siya sa ganoong transaksyon. Maraming tao ang nag-iisip tungkol doon, ngunit sa anumang kaso, wala silang anumang bagay na gusto ni Linfang. Matapos mapagtanto iyon, naalala nilang wala silang mga bagay na iyon kaya hindi nila makuha ang siyam na Sun's Brass. Gayunpaman, mabilis na kumalat sa palengke ang balita na may siyam na Sun's Brass si Linfang. Parami ng parami ang nakakaalam tungkol dito na tiyak na layunin ni Linfang. Kung kailangan ng isang tao ng siyam na Sun's Brass, maaari nilang palitan ito ng Sanguine Soul Brass o Celestial Magic Fungus. Napakaraming tao pa rin sa palengke, ang isang tao ay tiyak na magkakaroon ng ilan sa mga bagay na iyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 559, Qing Mengzin. Parami ng parami ang mga taong pumupunta sa kinatatayuan ni Linfang, pagkatapos ng lahat, napakabihirang makakita ng siyam na Sun's Brass. Ngunit ang nakakrus na paa na si Linfang ay nanatiling kalmado at hindi nababagabag habang nakapikit pa rin ang kanyang mga mata. Para sa kanya, walang kinalaman ng outside world sa kanya. Kahit na ang mga tao ay walang patid na nakatingin sa kanya gamit ang kanilang mga celestial na mata, hindi niya ito pinansin. Ang mga manloloko ay nahalo sa mga tapat na tao sa palengke na ito, na hindi maiiwasan. Gayunpaman, may isinulat si Linfang sa isang maliit na karatula at inilagay ito sa harap niya sa kanyang kinatatayuan. Ang siyam na Sun's Brass ay ipapalit sa Sanguine Soul Brass o Celestial Magic Fungus. Kamusta? Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Isa itong medyo may edad na lalaki, mukhang marangal. Binuksan ni Linfang ang kanyang mga mata at sinabi, "Mag-usap. Maaari mo bang ipagpalit ang siyam na Sun's na damo sa mga batong dalisay? Marami akong maibibigay sa iyo." Sabi ng medyo may edad na lalaki. Agad na dahan-daang ipinikit muli ni Linfang ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, "Marunong ka bang magbasa?"
Kailangan ba kitang turuan magbasa? Hindi ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang unang nagtanong nito kay Linfang. Eksakto, dahil napakaraming tao ang paulit-ulit na nagtatanong sa kanya, inilagay ni Linfang ang maliit na karatula sa kanyang kinatatayuan. Kung hindi, paulit-ulit siyang tinatanong ng mga tao. Walang gana si Linfang na sagutin ang mga tanong ng mga tao sa lahat ng oras. Ha? Sumimangot ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabing, "Binata, ikaw ay walang galang, naiintindihan mo ba ang itinanong ko sa iyo?" Hindi siya pinansin ni Linfang at nanatiling nakapikit, nanatili siyang hindi kumikibuh gaya ng bundok. "Kinakausap kita," malakas na sabi ng lalaki. Nang inagang talukap ni Linfang at malamig niyang sinabi, "Mawala." Hindi kailangan ni Linfang na maging magalang sa mga ganoong tao, ang mga taong sadyang gumagawa ng gulo ay marami. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay mukhang masama ang loob, pagkatapos ay malamig siyang umungot. "Masyado kang lumayo anak, tuturuan kita ng leksyon at tuturuan ka ng pagiging magalang." Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay gumawa ng isang hakbang pasulong at ang kanyang mga kamay ay inilunsad patungo sa direksyon ni Linfang habang lumilikha ito ng malakas na hangin sa paligid. Asar, 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 asar. Sinigaw ni Linfang ang mga salitang iyon na umalangaw sa buong kapaligiran. Isang nakakapasong mainit na purong chi ang lumabas sa kanyang bibig at lumipat patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang kamay ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay binomba ng dalisay na chi ni Linfang at itinoon pabalik sa kinatatayuan niya kanina. Kasabay nito, ginalaw ni Linfang ang kanyang mga kamay, siya ay kasing bilis ng isang ilusyon. Kasabay ng paghawak ng isang kamay sa siyam na sun's grass ay hinaranggan ito ni Linfang. Ang bilis naman ng reaksyon. Hindi ka panipaniwala, wow. Ang mga tao ay namangha. Hindi masundan ng kanilang mga mata ang mga galaw ni Linfang, gayunpaman, narinig nila si Linfang na sumigaw ng asar. Kasabay nito, sinubukan ng isa pang lalaki na hulihin ang siyam na sun's grass ngunit hinaranggan siya ni Linfang. "Sabi ko naman sa'yo, sa susunod hindi na ako magpapakatanga." Malamig na sabi ni Linfang. Kaagad pagkatapos, isang tunog ng kaluskos ang lumabas sa hangin, hawak ni Linfang ang kamay ng lalaki at dinudurog ang mga buto ng kanyang kamay. Ang lalaking iyon na ang mukha ay itim ay nagbigay ng nakakakilabot na tili at ang kanyang mga kalamnan sa mukha ay nanginginig sa sakit. Kotsa, boom. Ang kanyang mga buto ay patuloy na nabali at kaagad pagkatapos nilang makita ang lalaki na lumipad sa hangin. Ang kanyang buong braso ay nakalawit ng maluwag, si Linfang ay dinurog ang kanyang buong braso. Nang makita ng may dignidad na lalaki ang paggalaw na iyon ay agad siyang nagsimulang umatras, gusto niyang magtago sa karamihan at makatakas. Pinulot ni Linfang ang siyam na sun's grass at biglang tumayo. Isang malakas na hangin ang hamampal sa mga tao na nagpapagalaw ng kanilang mga damit. Boom! Dalawang tunog ang sabay na kumalat sa hangin. Binomba ni Linfang ang dibdib ng nasa katanghaliang gulang na lalaki gamit ang kanyang kamao na nakatutok sa energy circulatory system, ang kanyang cultivation ay baldado. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagdulot ng problema kay Linfang nang sinubukan niyang nakawin ang siyam na sun's grass sa pamamagitan ng pag-atake kay Linfang, ngunit ngayon siya ay pinarusahan ng malubha. Palaging may mga taong gustong magdulot ng gulo, ngunit pagkatapos makita ang lakas ni Linfang, marahil ay magdadalawang isip sila bago subukang nakawin muli ang siyam na sun's grass at marahil ay maingat nilang isaalang-alang ang kanilang sariling lakas bago subukan. Ang silweta ni Linfang ay kumikislap at sa isang iglap ay bumalik siya sa kanyang orihinal na posisyon. Ilang segundo lang ang pagpilayan sa pagtatanim ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang sobrang dalisay na araw na si Chi ay patuloy na kumikislap, muli itong inalis ni Linfang. Nilagay niya ito sa harapan niya at muling pumikit na para bang walang nangyari sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, marami sa paligid ng stand ang sumuko. Mahiwaga ang binatang iyon at isang bagay ang sigurado, napakalakas niya. Bukod pa rito, siya ay malupit at walang awa. Kung sinubukan nilang nakawin ang siyam na sun's grass, baka mapilayan niya ang kanilang paglilinang, hindi iyon sulit na subukan. Pagsapit ng takip silim, ang maraming kulay na paglubog ng araw ay lalong namumula. Paunti-unti ang mga taong pumupunta sa kinatatayuan ni Linfang. Gayunpaman, maraming tao ang nanatili, tila ang pagkuha ng celestial magic fungus o sanguine soul grass ay hindi kasing dali ng tila. Napakakaunting tao ang may ganoong kayamanan. Kahit na mayroon ang mga ito, pananatilihin nilang ligtas ang mga ito at ayaw nilang ipagpalit ang mga ito. Sa sandaling iyon, naging hindi mapakali ang kapaligiran at ang mga tao ay magulong tumatakbo sa paligid. "Bilisan mo, buksan mo ang daan, buksan mo ang daan." SAD sang boss atag. Nagpatuloy ang mga tao sa pagtabi, kumikilos na tila sila ay nasa takot. "Qing Mengzin, si Qing Mengzin." Sabi ng ilang tao na parang excited. Si Qing Mengzin ay isang sikat na magandang babae sa Dragon Mountain, siya ay namumukuntangi. Minsan daw ay hinahangad ng mga taong nakakita sa kanya na makita siyang muli, sa pangalawang pagkakataon, sa ikatlong pagkakataon. Bakit nandito si Qing Mengzin? Ano ang gusto niya? Kumakalat ang iba't ibang komento sa karamihan. Kumunat ang noo ni Linfang nang marinig niya ang mga komentong iyon. Si Qing Mengzin ay mula sa Cosmic Pavilion at isang magandang babae ng imperyo. Bukod pa rito, mayroon siyang napakataas na likas na kakayahan, kasing lakas siya ni Tang Yuyu. Ang ganitong mga tao ay nagdulot ng kaguluhan sa gitna ng mga tao nang sila ay lumabas. Binuksan ni Linfang ang kanyang mga mata at tumingin sa malayo ngunit wala siyang makita, napakaraming tao sa kanyang harapan. Pagkaraan ng ilang sandali, sa pagitan ng dalawang tao, nakita niya ang isang babae. Nakaupo siya sa palanquan na dala ng mga porter na mabagal na naglalakad.
Nakita ni Linfang ang dalawang maliliit na paa na mukhang macelan, sino mang lalaking sumulyap sa mga paa na iyon ay gustong haplasan ito ng marahan. Ang mga tao ay nakatingin sa palanquan ni Qing Mengzin, halos hindi siya makita ni Linfang. Unti-unti habang papalayo ang mga tao, nakita niya ang isang babae na nakasuot ng simple at eleganteng orange na changsam. Napakaikli ng kanyang changsam na halos hindi nakatakip sa kanyang mga hita, maganda at maputi ang kanyang balat, maganda ang kanyang hitsura. Nais ng isa na haplasan ang kanyang balat. Ang mga binting iyon ay maaaring mabaliw sa mga lalaki, ginawa nila ang mga lalaki na dahan-daang haplasan sila, perpekto sila. Ang ganitong mga babae ay talagang pinagmumulan ng problema. Naisip ni Linfang. She had perfect legs as well as a perfect face, kaya niyang magpabaliw sa kahit sinong lalaki. Tang Yu, hindi mo maikukumpara sa kanya ang kagandahan. Sinabi ni Lan Zhao kay Linfang ang tungkol sa kanya, si Tang Yu ay mukhang malamig at eleganteng, walang nang ahas na mag-isip tungkol sa kanya. Tunit si Qing Mengzin ay mukhang napakamapang-akit, ginawa niyang laway ang mga lalaki, isang sulyap ay sapat na upang maakit ang sinumang lalaki. Sa wakas, nakita siya ni Linfang ng buo, sinundan ng kanyang mga mata ang magandang leeg nito pababa sa kanyang cleavage. Ang kanyang mapuputing dibdib ay puti ng nyebe at mukhang napakalambot. Napakalalim ng cleavage niya na parang mababaliw ang lahat ng lalaki. Dahan-daang ipinikit ni Linfang ang kanyang mga mata at tumigil sa pagtingin sa kanya. Ang mukha ni Qing Mengzin, gayunpaman, ay hindi umalis sa kanyang utak na may iba pang iniisip. Tulad ng sinabi ni Lan Zhao, pagkatapos ng unang tingin ay imposibleng maalis siya sa iyong isipan. Ganoon ang ugali ng mga lalaki na nakakakita ng mga babaeng mapang-akit, sinong makakalimot sa kanila. Pasulong pa rin ang palanquan. Nakangiti si Qing Mengzin sa mapang-akit na paraan. Ang kanyang ngiti, tulad ng kanyang mga binti ay sapat na upang pukawin ang mga lalaki. Sa sandaling iyon, kumislap ang magagandang mata ni Qing Mengzin at naglabas siya ng Sa kanyang larangan ng pangitain ay lumitaw ang isang binata na nakapikit. Parang wala siyang alam sa mga nangyayari sa paligid niya. Sa ilalim ni Qing Mengzin, naroon si Lan Zhao. Si Lan Zhao ay isa pang napakagandang babae, ngunit dahil katabi niya si Qing Mengzin, walang nakapansin sa kanya. Linfang. Nang makita ni Lan Zhao si Linfang, nagulat siya, si Linfang iyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 560, mga babaeng namumukuntangi. Linfang. Bulong ni Qing Mengzin. Tumingin siya kay Lan Zhao at sinabing, si Linfang iyon. Dahil si Lan Zhao ay sumama kay Linfang sa Celestial Dragon, napansin din ng guro ni Lan Zhao si Linfang bilang si Qing Mengzin ay kapwa-disipulo ni Lan Zhao. Siyempre, nagtanong si Qing Mengzin tungkol kay Linfang, interesado siya sa mga henyo mula kay Zuyu. Lalo na sa taong nagpamangha sa kanyang buong bansa. Bukod pa rito, si Linfang ay napunta sa Celestial Dragon at naging sikat na ng kaunti. Natalo niya sina Yuan Tong at Qin Chuan, mga cultivator ng ika-6 na layer ng Zuanqi. Nagkaroon din siya ng isang friendly na pakikipaglaban kay Kui Wuming. Siyempre, narinig ni Qing Mengzin ang tungkol sa mga bagay na iyon. Oo, siya si Linfang. Sagot ni Lan Zhao na tumatango. Kumikislap ang mga mata niya. Nine Suns Grass ay ipagpapalit lamang laban sa Celestial Magic Fungus o Sanguine Soul Grass. Bulong ni Qing Mengzin. Nakangiti niyang sabi, mukhang nakuha ng iyong kasintahan ang mga Divine Water Pills ng Woklan. Si Wo Shiyun ay mapagbigay, nakakagulat na ibinigay niya sa kanya ang kayamanan ng kanyang angkan. Ate, anong pinagsasabi mo? Sabi ni Lan Zhao habang blangkong nakatingin kay Qing Mengzin. Tumiti si Qing Mengzin at tumingin sa mga porter. Tumigil ka, agad namang huminto ang mga kargador. Pagkatapos ay agad na humakbang si Qing Mengzin sa hagdanan sa harap ng palanquan at naglakad pababa. Lahat ay nakatingin sa kanya. Napakababa ng kanyang cleavage na ang mga tao ay nagkaroon ng impresyon na ang kanyang magandang puting suso ay lalabas. Kahit na ang mga magsasaka ay may malakas na paghahangad at determinasyon, kapag nakikita ang gayong mga kagandahan, mahirap manatiling matatag. Lahat ng lalaki ay may hilig sa babae. Ang mga tao ay natulala. Si Qing Mengzin ay dahan-dahang naglalakad patungo sa kinatatayuan ni Linfang. Interesado ba si Qing Mengzin sa 9 Suns Grass? Imposible. Kahit na ang 9 na Suns Grass ay lubhang mahalaga, si Qing Mengzin ay miyembro ng Cosmic Pavilion at may napakataas na likas na kakayahan. If she wanted some 9 Suns Grass, she could probably help herself somewhere, hindi na niya kailangan magpalit. Maliban kung gusto niyang nakawin ito. Ngunit ang 9 na Suns Grass ay isang sungrass. Si Qing Mengzin ay talagang napakainit ngunit hindi siya nagsasanay ng mga kasanayan sa araw kaya hindi siya maaaring maging interesado dito. Naglakad si Qing Mengzin patungo kay Linfang at bahagyang yumuko, tumingin siya sa kanya na may maningning at mapang-akit ng ngiti at sumigaw. Linfang. Malinaw na naramdaman ni Linfang na nasa harap niya si Qing Mengzin, naamoy niya ang kanyang pabango. Mula sa isang tiyak na distansya, ito ay medyo malakas. Binuksan ni Linfang ang kanyang mga mata, ngunit dahil nakayuko siya, hindi niya unang nakita ang kanyang mga mata kundi ang kanyang cleavage. Ang malalaki at mabilog niyang suso na maputi nyebe. Ang mga mata ni Linfang ay hindi makalayo sa kanila. Napabuntong hininga siya sa pagkamangha, ang ganda. Huminga ng malalim si Linfang at dahan-daang inalis ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay tiningnan niya ang magandang mukha nito at nakita ang ngiti ni Qing Mengzin, mukhang mapang-akit siya. Naapektuhan ng determinasyon ni Linfang sa sandaling iyon. Talagang hindi kapanipaniwala ang babaeng iyon, mas mapang-akit siya kaysa kay Lan Zhao, at mas malakas. Baka masiraan kanya ng isip.
Bukod pa rito, sa sandaling iyon, si Ching Mengzin ay tusong mukhang isang mahina, marupok, at mapang-akit na babae. Walang mag-aakalang napakalakas niya sa sandaling iyon. Siya ay nakakamangha, kahit sino ay sumuko sa sandaling iyon, gaano man kalakas ang isa. Anong malakas na babae? Naisip ni Lin Fang. Pinilit niyang kumalma at nagkamalay. Anong meron? Tumiti si Ching Mengzin at umiling. Wala lang, gusto ko lang makita yung lalaking crush ng junior fellow disciple ko. Senior na kapwa alagad. Sigaw ni Lan Zhao na ikinagulat ni Lin Fang. Si Lan Zhao ay kapwa niya disipulo. Nagulat si Lin Fang. Kailangan mo ng celestial magic fungus at sanguine soul grass. Tanong ni Ching Mengzin kay Lin Fang na agad namang tumanggo. Wala akong sanguine soul grass ngunit mayroon akong celestial magic fungus. Sabi ni Ching Mengzin. Pagkatapos ay ipinasok niya ang kanang kamay sa napakagandang singsing na suot niya sa kaliwang kamay at pinunasan iyon. Napakaganda noon. Kumikislap ang mga ilaw at lumitaw ang ilang kahanga-hanga at makulay na magic fungus. Ito ay nagkakalat ng isang partikular na siksik na chi, ang chi ng buhay. Narito, para sa iyo ito. Sabi ni Ching Mengzin. Nagulat si Lin Fang, regalo ba ito? Nagulat din ang mga tao, sino ang lalaking iyon? Nakakagulat, binibigyan siya ni Ching Mengzin ng hindi kapanipaniwalang kayamanan, nakangiti sa kanya, nakikipag-chat sa kanya. Kunin mo ang aking siyam na suns grass. Sabi ni Lin Fang. Ngunit umiling si Ching Mengzin at sinabing. Hindi ko kailangan ng 9 suns grass, ang magic fungus na iyon ay regalo para sa iyo. Maingat na inilagay ni Ching Mengzin ang magic fungus sa tabi ni Lin Fang at ngumiti sa kanya sa mapang-akit na paraan. She was trying to turn him on, she was trying to make his soul shake. Kagad pagkatapos, tumalikod siya at matikas na naglakad patungo sa palinkuan, dahan-dahan. Binibigay niya sa'yo, kunin mo na lang, sabi ni Lan Zhao. Kagad pagkatapos, sinundan niya si Ching Mengzin. Tumingin si Ching Mengzin kay Lin Fang at ngumiti. Kung kailangan mo ng sanguine soul grass, pumunta ka lang sa Palace of the Cosmic Pavilion, baka maswerte ka. Salamat. Sigaw ni Lin Fang. Hindi na nagsalita si Ching Mengzin, nakangiti na lang siya sa mapang-akit na paraan tulad ng dati. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang palinkuan at tumingin sa ibang lugar. Mukhang nagulat si Lin Fang. Nagbago ang kanyang opinyon kay Ching Mengzin. Mula sa sinabi sa kanya ni Lan Zhao, nagkaroon siya ng impresyon na si Ching Mengzin ay isang femme fatale lamang. Pero, may napansin lang siyang iba, she looked outstanding too, no wonder she was so strong. Si Ching Mengzin ay namumukod tenji at mabait, habang sinubukan niyang pukawin si Lin Fang, ginawa niya ito ng may paggalang. Si Lin Fang ay nakaupo sa lupa, at si Ching Mengzin ay lumapit sa kanya. Kanina pa siya nakatayo sa harapan niya kaya akalain ng isa na nakatingin ito sa kanya, ngunit sa huli, hindi siya umarte ng mayabang. Bukod sa mapang-akit na pagngiti, ang kanyang ngiti ay mainit at palakaibigan. Nakikita ni Lin Fang na hinahangaan at iginagalang ni Lan Zhao ang kanyang kapwa-disipulo. Bukod dito, binigyan siya ni Ching Mengzin ng isang mahalagang regalo na parabang ito ay isang normal na bagay. Walang sino man ang maaaring hindi magkagusto sa gayong babae. Gaya ng inaasahan, ang babaeng pumangatlo sa Dragon Mountain ay medyo pambihira. Kumikislap ang mga mata ni Lin Fang habang inilalayo niya ang celestial magic fungus at ang siyam na suns grass. Tumayo siya tapos bumulong. Ang palasyo ng Cosmic Pavilion. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa palasyo ng Cosmic Pavilion. Tumingon siya, naglabas ng ilang purity stone na may medium quality sa isang tao at nagtanong. Your Excellency, gusto kong malaman kung nasaan ang Palace of the Cosmic Pavilion. Ang taong iyon, nang makita nila ang mga batong kadalisayan, ay ngumiti. Kahit na sila ay nasa katamtamang kalidad lamang, gusto lang ni Lin Fang ng isang piraso ng impormasyon, iyon ay isang madaling paraan upang makakuha ng mga purity stone. Tila hindi alam ng binata kung nasaan ang palasyo ng Cosmic Pavilion. Nagalit din si Lin Fang, kung hindi pa nagpakita ang guro ni Lan Zhao, makakalakad na sana siya kasama si Lan Zhao. Kung wala siya ay wala siyang mahanap. Kinuha ng taong iyon ang mga batong dalisay at mukhang natuwa. Narito ang pinakamalaking merkado ng Celestial Dragon at ang palasyo ng Cosmic Pavilion ay tiyak dito. Ngunit ang palasyo ay nahahati sa dalawang bahagi, isang panloob at panlabas na bahagi. Sa ngayon, tayo ay nasa panlabas na bahagi, ito ay isang maliit na bahagi lamang nito. Ang panloob na bahagi ay maaaring tawaging core ng palasyo ng Cosmic Pavilion. Ito ay protektado kahit na, walang sino man ang maaaring magnakaw ng mga bagay doon, mayroong maraming mga kayamanan kaya ang mga tao na nangangalakal ng mga mamahaling kalakal ay kadalasang nagpupunta doon. Si Lin Fang ay natigilan at ngumiti ng pilit. Nandoon na siya pero sa panlabas na bahagi ng lugar. Marami ng magagandang bagay sa panlabas na bahagi, ano kaya ang magiging itsura sa panloob na bahagi? Hindi nakakagulat na sinabihan siya ni Ching Mengzin na pumunta doon.